Welcome to Rants TV. Please samahan niyo po ako mag-update dito sa flood control project dito sa Barangay Tumana in Marikina City. At ayan na po sa harapan natin. Dito na po tayo mismo. Yan po ang kahabaan ng Marikina River. Ayan naman po ang Tumana Bridge. Papunta po yan ng Quezon City kung tutumbukin po natin. Ito po yung update natin today, September 7, 2025. Sunday po ngayon at napakatahimik pa dito ngayon kasi napakatingkad pa po ng araw. 1:45 PM pa po. Dito naman na area, wala pang nagagawa dito na pader, yung nakababad mismo sa tubig. Purely lupa pa lang po dito. Doon po sa bandang taas natin, papunta doon ay San Mateo, Rizal. Ayan naman po sa tapat natin, doon banda sa taas ay Quezon City na po yan dyan. Makikita po natin doon sa tapat natin yung mga pile sheet na nakababad mismo sa tubig malapit. Talagang concrete po siya, nakabuhos po siya na concrete at may naka-riprap pa. Then railing and then river walk na po sa bandang taas po ng pinakapader niya ay nasa 20 feet din po yan. Sa ngayon wala po tayong makikita na may gumagawa po dito or kahit mga equipments dito na area. Pero dyan naman na banda na side, matagal na rin po yan natapos yung flood control dyan na nakaslope. Nasa 20 feet din po ang taas niyan. Napakatibay po niya kasi nakaslope, funded by JICA or Japan International Cooperation Agency. So kung funded po ito ng JICA, kung local contractors man po ang gumawa dito, so under supervision pa po yan ng mga Japanese. Tama po ba guys? At kung alam nyo po kung sino contractor po dito, pwede naman po kayong mag-comments para malaman po natin. So far wala naman po akong narinig na mga issues dito sa flood control project sa kahabaan ng Marikina River. At kung meron po kayong nalalaman, mag-comments na po kayo para malaman po ng sambayanan. Meron din po tayong mga updates sa iba pang mga segment dito sa kahabaan ng Marikina River na flood control projects. Nasa aking previous video lang po. Doon naman sa tapat natin may dalawang heavy equipment po doon at meron din po backhoe nakatambay doon. Ayun po. Wala po kasi mga workers din ngayon kasi nga po ay Sunday. At next time po babalikan po natin dito na weekdays para malaman po natin kung may nagtatrabaho po dito. Mga previous vlogs ko nga po, at ito po talaga yung pattern niya o layout. Ayan, yung sa pinakababa, yung nakababot sa tubig ay makapal na pader, naka pile sheet at naka concrete po siya talaga. At meron din naka slope dito, naka riprap, at ito concrete railing. At dito yung pinaka river walk niya, mga equivalent to 2 lanes po ito. At saka na po yung pinaka pader niya. Kasi doon sa bandang taas natin marami na pong mga kabahayan dyan, marami na pong nakatira yan dyan. Very obvious po talaga na high standard pagkagawa at napakalalim po ng pundasyon nito. May nakausap nga din po ako dito na years na rin po ito natapos at yun nga, hindi na daw sila binabaha dito. Kaya sana nga po guys, no, lahat ng mga flood control projects natin ay matatapos na po sa buong Pilipinas, hindi lang po dito sa Metro Manila. Sadly, yung budget nga po sa flood control ay hindi po napunta sa tama. At alam naman po nating lahat guys, no, na talagang yan po ang pinakaharap ng ating pamahalaan ngayon, na napakatindi ng corruption sa DPWH, particularly sa flood control projects. Kawawa nga din po yung mga kababayan natin na nakatira sa flood prone areas. Nasa peligro pa rin po ang kanilang mga buhay or mga sarili. At akala po nila siguro na maibsan na ang kanilang pangamba, pero ganun pa rin po ang kanilang sitwasyon. Dito pala hindi pa nakakarating yung nag-dredging dito sa river. Makikita lang po natin doon pa sa may bayan area. Ayun
Ayun, nakita po natin yung mga bata, tumawid po sila. Ganun po pala siya kababaw lang. Dito sa kinatatayuan natin ay naka-concrete na po siya. Ito na po yung magiging river walk. At may mga lupa nga din po dito at wala po tayong idea kung concrete ba po ang ilalim dito. Kasi ang dami pong mga damo as you can see. Doon po sa baba natin, meron pong flood control doon or gate. Nagagamit nga din po daw yan dito. Ilan na pong baha ang dumaan at nagagamit na daw po nila yan. Kaya hindi na po siya nakukos ng baha dito na area sa may tumana. Monitor din po nila dyan ang level ng tubig at nakukontrol na po nila. Yan na po ang pinaka lookout niya or tower ng flood control. Mababaw na po talaga dito ang ilog. Yan o, makita nyo po guys kung gaano siya katibay. May pader na napaka solid at meron pang naka-riprap dito, merong concrete railings dito at sa footing ng railings ay merong mga pipes para lagusan ng mga tubig just in case kung makarating ang tubig baha dito. At dyan naman po sa pinaka-dike nya o pinaka-pader ay naka-slope. Sobrang tibay po niyan. Ang lalim nga daw po ng foundation dito. Ayun po sa nakausap ko dito.
makikita naman po natin talaga na pulido po ang pagkagawa at talagang high standard po. Pang matagalan talaga siya. Kaya kudos po sa contractors na gumawa po nito. Subok na matibay, subok na matatag na po ang dike dito or flood control, as you can see. Dito naman may nakapader dito, pa slope din po siya papunta doon. Dito sa Barangay Tumana papuntang Marikina Bayan, mahaba-haba na rin po at ang estimate ko po ay nasa 2 to 3 kilometers. So perfect na po dito mag-jogging, walking, biking, at napakalapit lang naman po ang distance niya. At ito na po ang madadaanan natin, naka-concrete na po siya pababa ng Marikina Bayan. Perfect po dito kung matatapos na po yung kahabaan na flood control project dito sa kahabaan ng Marikina River, kasi magkakaroon po ito ng river walk, esplanade, river parks, at iba pa. Kaya hindi na po ito pang baha kundi pasyalan na rin po sa mga mamamayan. At sana nga po mapanatili din natin na malinis ang ating kapaligiran, lalo na sa mga public parks natin. Kung may mga basura po tayo at wala tayong makitang mga basurahan, sa ating mga bag na po ilagay o bulsa, saka na po natin itapon pag meron po tayong makikitang basurahan. Otherwise, iuwi na po natin sa ating mga bahay para mapanatili po nating malinis ang ating kapaligiran. Ang pinaka-source po ng Marikina River ay galing po ito sa kabundukan ng Sierra Madre, pababa papuntang Montalban Rizal o Rodriguez Rizal. Dadan po ng San Mateo, Marikina, Pasig at diretso po ito papuntang Manila Bay. Meron pong hagdanan dito paakyat. Ayan po oh. Ayan, nakita na po natin guys no, kung gaano po kataas ang pader dito. Dito na po tayo sa taas. Ayan guys, kita nyo po kung gaano po kataas ang dike dito or flood control. Ayan po ang Tumana Bridge.
Kawawa po talaga yung mga lugar na biktima po ng ghost projects or ghost contractors. Lalagay po sa peligro ang kanilang mga sarili dahil wala pong makikita mga projects doon, at kung meron man ay substandard at mabilis po talagang masira, lalo na pag malalaking baha. Hindi po talaga magtatagal pag substandard ang pagkagawa. Kaya kawawa po talaga yung mga nakatira doon sa mga flood prone areas. At aware naman po tayong lahat guys, no? Marami po tayong mapapanood sa TV, sa social media na talagang kawawa yung mga nakatira doon. Kaya kahit gaano kalaki ng baha o bagyo, hindi po talaga ito bibigay. Magtatagal po to ng ilang years. Ayan po mismo ang Tumana Bridge. Kung didiretsuhin po natin yan, ang labas ay Balara, Quezon City or kahabaan ng Katipunan. At papunta din po ng Eastwood City or Commonwealth Avenue. Dito po tayo sa ilalim ng Tumana Bridge. Ayan, dito nga po sa side ay may naka-riprap din po dito. Kahit dito sa kinatatayuan natin ay mataas din po ang elevation ng flood control o yung dike. Ayun po oh. Nakita nyo na po na ang dami pong mga nakatira dito. Ayan po yung hagdanan pababa. Diyan po tayo galing kanina. Yung kalsada na po na to ay papuntang Marikina Bayan. Dire-diretso lang po, ang lapit lang po dito. Marikina City Amphibious Excavator. Ayan po. Yan po ang ginagamit nila pang dredging. Guys, ito po yung latest update natin ngayon dito sa flood control ng Barangay Tumana in Marikina City. As of today, September 7, 2025. Maraming salamat po sa patuloy niyong suporta at panonood ng aking mga videos.
I really appreciate po. At hindi po ako magsasawang i-update kayo, lalong-lalo na po sa mga government infrastructures. Mabuhay ang Pilipinas! Okay guys, thank you for watching and keep safe everyone.